Ito, nililinis namin sa bago matulog. Pagising mo sa umaga, may mga tambak dyan kung saan na lang. Ayun, dapat po tayo ay maging responsable. Ayun lang, sana mabantayan po tayo ng ating barangay. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Yudaria. Maraming salamat sa ating mga reporters. Bigyan naman po na... Salamat mga nandito. Kamusta po kayo? Kamusta po ang session natin yung bakon? Masaya po ba kayo? Friends, mga kagawad, mga staff, mga HOA, mga NGO na represented, kasama ko sa NGO, sa LPG, at lahat pa ng mga kasama natin. Ay mga ito, maraming salamat sa pakikilahok din po sa ginagawa natin. Sa totoo, hindi po natin kailangan gawin ito. Hindi po ito, wala pong legal requirement. Gawin natin ito. Pero bakit natin ito ginagawa? Dahil nakita natin ito sa mga ng tungo sa isang mas maayos na lungsod Pasig para lalo ang buwilis sa pagmula sa lungsod ng Pasig. At salamat po. Kasi natin ang lungsod, ang munisipyo, pagkakinan po natin ng maigit kapag yung nakikita natin dito sa mga munisipyo, sa mga lungsod, sa mga probinsya, kung sa ibang bansa, pag mabilis yung pagkulat at inklusibo yung pagkulat, ibig sabihin, nakikilahok ang kakubayan. Ang ordinaryong mamamayan, nakikilahok sa bayangin ng gobyerno. Alam niyo, hindi natin ganun kamali sa mga opisyalis po ninyo. Hindi sa barangay, pero para sa amin din, kung hindi level, pwede naman kumusta, kung ano lang ang programa natin, hindi na lang, hindi makakuha ng kago, kung ano lang yung naisip natin, pwede na lang naman. Pero, kung ano po ang gagawin, ay yung isang sektor, makakulang ang natin, natin ang budget, may isang lugar na yung mga pangangailangan nila, hindi masyado na kita, ang hindi ko lang po sabihin, wala po natin ginagawa ang programa ito. Dahil gusto po natin na hindi lang tayo basta umuulan. Hindi po sapat para sa atin na umuulan ng ating ito. Kailangan, ang pag-ulan natin ay inklusibo kasama ang bawat isa. Hindi mo sabihin, bawat isang sektor, mula sa senior citizen, personal disabilities, bawat barangay, dapat kasama, mula sa tapos, hanggang pinagbuhatan, hanggang Rosario, hanggang Google, dapat wala tayo pinakaligtaan, dapat kasama po na. At sa ganito klaseng exercise, mas nagiging maganda. Baga, pinupuksan natin ang tenga ng ating lokal na pamahalaan, mula sa mga barangay, hanggang sa mga Google. Kaya napaka-importante po ang ginagawa natin. At nagdag ko lang po, ito ginagawa natin, unang round pa lang, first time natin ito ginagawa sa ating lungsod. Maaaring noon konsultahan, pagkamustahan, undayan, kaalayan, pero ito ganito ang morning ng pakikilahok ng nakabalayan. Ito lang natin ginagawa. Noong nakaraan, nagkaroon tayo ng pilot sa 5 barangay naman. At masaya naman po tayo dahil barangay sa tapos. Sama doon sa second batch natin, sama doon sa pang-alim, pang-pito, at pang-walo na barangay. Ibig sabihin, isa po kayo sa mga nakunan. Kaya, kapitan, maraming salamat. Hindi natin ito ang makita natin ay hindi nagtrabaho lang. Kundi, paraan isang para mag-iwas pagkakala ang mag-gobyerno natin sa lungsod ng Pasig. At napaka-importante na para tayo sige, siguro ginawa niya lang po ng pangatula. Unang araw siguro nag-setting sa iyo, nag-setting tayo, alam po natin sa gobyerno, mag-isama nila yung sa buhay natin. Wala namang magic. Walang magic na yung sinabi natin ay bukas tapos na lahat. Pero dapat alam po ninyo, ano yun? Meron ng gobyerno,
yung kakayahan natin, ano yung pwede tayo apat ng ordinary mamamayan, ng mga hoga natin, ng barangay, ng city government, ay yung ibang problema natin ay dapat alas na natin silid. Pero yung sabihin, nakikita natin kasama-sama po natin lahat at mapapabilis yung pagdala. At muli po, yung pagdala natin lahat ng munisipyo, kasama lahat ng pasilyo naiiwan. Hindi ko masyadong makabaan ang ating mensahe. Marami ba akong gusto sabihin at ikwento sa iyo kung yung mainit ang kalakayan natin ngayon at nagiging kanina nakatayo ko sa iyo na naiinig po ako ang maganda ang diskusyon natin at hindi man ako makapag-stay ng buong session sa tatlong araw po natin. Sigurado po babasahin po yan. Lahat naman ng mga naunay, limang mga barangay, nasa ako over sa akin na report. Isa-isa po natin yan. At kapatid, mga kapatid na natin dito, makasama natin. At siyempre, yung barangay na makakako natin. At matutulungan po tayo para sa ating barangay at para sa ating lugar. Hindi po ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Kahit hindi kayo required pumunta dito, ano magiging sa inyo? Hindi po kayo required, hindi po kayo obligado na manilakot dito ay ginagawa ninyo siguro ay meron kayong papamahal para sa akin sa inyong komunidad. Maraming salamat po. Isa-isa po. Sige. Ito po ang aming presentation ng economic development. Pag napagkaluban po ang aming hinihiling allocation budget, napagkasunduan din po ng aming grupo na binubuo ng lahat ng puro dito sa barangay ang economic ng Santa Cruz. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Sabi lang po lahat ni Ate Marites yung mga napag-alaala namin at yung pinagsama-sama po namin opinion naging maganda naman po at sana maging successful din. Sa dami po kasi lang walang trabaho dito sa Barangay Santa Cruz. Siyempre po kami na mga naghaharap po tayo na titignan. Magandang hapon. Magandang araw. Ako si Derek Lasides mula sa Institute of Politics and Governance. Sir, ano po nagaganap ngayon? Ngayon, ito yung resulta ng 3 araw ng Pasig Barangay Development Planning na kung saan ipinipresenta ng mga mamamayan ng Barangay Santa Cruz ang kanilang plano at kagustuhan para sa kanilang komunidad. Layunin nito ay mapagsama-sama sa paggogobyerno ang barangay, mga nailoklok natin, at yung mga kawani, at yung ating mamamayan ng Santa Cruz upang pagsamahin ang plano para sa ikabubuti ng barangay Santa Cruz. So, sir, sino-sino po ang naging participants natin and guest? Ang naging participant natin primarily at ang gumawa ng plano ay ang mga sektor mula to sa PWD, mga kababaihan, solo parent, homeowners association, senior citizen, LGBTQ, kabataan, at halos ito ay binubuo ng lahat ng sektor ng barangay Santa Cruz. Iikot po ba, sir, ulit ang IPG sa iba't ibang barangay? Yes, meron pa tayo nakahandang meron pang 22 barangay. So, nakawalo na kasi tayo. Yung ating phase 1 ay 5 at yung phase 2 ay 3, kaya tayo nakawalo. Kaya meron pang exciting, no? Dahil meron pa tayong 22 o 22 barangay na naghihintay sa pamamahala ng Pasig at para magkaroon ng realization yung mga mungkahi at kagustuhan ng mga mamamayan ng bawat barangay ng Pasig.
Lastly, sir, message na lang po sa mga pasigay. Saka ano rin, isang maganda rin dito, no? Ito'y dinaluhan ng una sa panguna ng Office of the Vice Mayor at pinangasiwaan to ng CS ODES, no? At nandito rin ang ating departamento ng yung City Planning Development Office. Dumalo rin dito ay si mula sa DILG Pasig, si Ma'am Vita. Dinaluhan din ito ng newly elect na ng konsehal o city councilor na si Coach Paul Sinogat. Sa mga Pasigueño, no, nag-uumpisa na tayo at sana maging bahagi ang bawat barangay. Yung 22 nga o yung 22 barangay ay maging bahagi pa para sa isang pagpaplano at sa mapanlahok na pamamahala sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, sir. Magandang hapon. Magandang hapon sa mga Pasigueño. Doktor po kasi ay nag-check up po siya walang ako. Ngayon po yung sa bagong doktor po natin, so from alas 8 ng umaga hanggang sa matapos na ng hapon, ay hinaharap po ni doktora na check up. So hindi ko po hindi ko masagot kung magkakaroon pa tayo ng anong developer. Pero sigurado po ako, ang Tuesday at ang Thursday ay nilalaan ng health center para sa mga gustong magpa-check up. Kung meron pa po ako nabasa kanina, ay check up. Nung po sa ospital na po yun.